Hindi kailangan lagi magkakamukha tayo. Lagi kong ina-example to. Pati nalang pagigisa ng munggo, pinag-aawayan. May kamatis ba o wala? May sampalok ba o wala? Diba? Sinigang. May sibuyas o wala? Huwag na pag-awayan. Siyempre, nagtuturuan tayo kung ano mas magandang gawin, di ba? Luto lang yun. Alam mo yung marinig mo, nagbabalik takad doon sa harapan ng kawali. Hello! Mga kapatid ko, ito napakahalagang paalala sa atin. In dealing with other people, meron akong isang nilagay dito. We must learn how to handle judgment. Halimbawa, hinusgahan ka nang hindi nalalaman ng iba na wala namang pruweba. Aalis ka na sa church? May mga taong ayaw niyurakan ng pangalan. Hindi ako papayag. Mayurakan. We must learn how to handle judgment. Tandaan natin to, ano ba? Rejection. Ba't ba nagkakaroon ng rejection? Tandaan din natin to, iba-iba pinagmula natin. Iba-iba, Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? At sa Luzon, Visayas, Mindanao na yan, sa Luzon, iba-iba pa rin. May Ilocano, may Tagalog, may Kabampangan. Di ba? May Panggalatok. Tama ba? Amen. So, iba-iba pa rin yun. What's the point? We must learn how to respect our preferences. Kung gusto niya lagi nakapony, hayaan mo siya lagi nakapony. Kung gusto niya ang kulay na blue at green pinagsama, hayaan mo siya. Kung gusto mo siyang turuan, bigyan mo ng damit, di ba? Pero alam mo yan, ang gusto ko sabihin, learn how to respect preferences. Maganda sa paningin niya yun. Maganda sa kanya eh. Bakit ba? Di ba? Hello, kasama ko ba kayo? Amen. Para hindi tayo nagkakasakitan. Minsan nagkakatapakan tayo ng paa eh. So, we must learn. Bakit? Magkakasama tayo. At naiisip ko yung wonder ng friendship at saka ng fellowship. In Mark chapter 2, pinakita doon yung mga magkakaibigan. Nung si Lord ay nasa loob ng isang bahay, di ba? Nagkagulo ng mga tao. He shared the word of God. At ngayon, mayroong isang paralytic na binitbit yung bed niya ng 4 na magkakaibigan, di ba? Bitbit. At ngayon, hindi sila makapasok. Puno-puno ang bahay, di ba? Nagkakagulo mga tao. Alam mo ba, iniisip ko ano ang nagbunsod sa 4 para pagtsagaan nilang bitbitin ng kanilang paralitikong kaibigan. Hindi ba unang-una concern? Kasama na dun yung compassion. Alam mo, kung nakailangan minsan na magbitbit tayo ng isang kapatid, gawin natin. Di ba? Isa sa inisip natin, ay naku po, mauubos na lahat ng buhok ko sa kapatid na to. Sawang-sawa na ako. Pero alam mo, si Lord hindi nagsasawa sa atin. Amen? So ano nagbunsod sa 4 na magkakaibigan? Concern, compassion, and love for their friend. At magkakapatid tayo. Sabihin nga natin, magkakapatid tayo. Magkakapatid tayo. At magkakaibigan. At magkakaibigan. Iba yung ibinigay ni Lord sa John chapter 15. Diba? Ang sabi dito, we are a member of one family. Pero ano ba kung ano sinabi ni Lord sa John 15? No longer I call you servants, but I call you friends. We are friends of God. That's right. Diba? Hindi kasi sinasabi ng isang amo sa kanyang alipin ang kanyang mga plano at kanyang ginagawa, pero sinasabi niya sa kanyang friends. How sweet! Ano tawag sa atin ni Lord? Friends. Friends! Eh tapos yung mga bahagi ng katawan niya, hindi mo maituring na friends. Ilibot mo ulit yung paningin mo. Ituring mo friends, yan! Friends and sisters. Amen po ba? Hindi tayo nagkakanya-kanya. Okay lang yung minsan lumalakad. Dadalawa lang namang 60 tayo. Bibili lang tayo sa 7-Eleven ng siomay. The point is, accept one another just as Jesus Christ accept every one of us. Amen po ba? So we must learn how to handle rejection, criticism. Ano ba yun ba? Kanina? Disagreement, di ba? Na hindi tayo na-hurt. Walang personalan. Sabihin sa akin mo, walang personalan. Trabaho lang. Nagtuturuan tayo dito. Nagpapalakasan tayo. Nagtatamaan, hindi nagtatamaan. Tinatamaan natin ang pagkakamali ng bawat isa. Amen po ba? Nagtutuwiran yung pala ang mas tamang word doon.
So, we love the church because of the strong relationship. Strong relationship. Tingnan nyo to. Sa church lang. Yes, meron mga kaibigan sa mundo na talagang totoo, masasabi mong totoo. Pero only in the church, you can find friends that care for your soul. Yung mga kaibigan mo yan, mahal ka niyan. Pero, do they ever care kung saan ka pupunta, kung sa impyerno ka pupunta? Eh di okay lang, sama-sama tayo sa impyerno. Pero in the church, hindi pa kaya ng isang tao sa church na mapunta ka sa impyerno. Because of love. Amen? Ano pa? Only in the church. May mga nananalangin din naman, baka may makarinig sa akin dito. Sabihin, ano, akala mo hindi kami nananalangin? Naalala ko, April 1 ngayon. April 1 ngayon. Nagagalit ang mga atheist. Yung mga hindi naniniwala kay Lord, nagagalit. Ang hirap sa inyo mga Kristyano. Lahat ng holiday sa inyo. Holy Week sa inyo. Christmas sa inyo. Ano ba yung mga sa atin? Di ba? Ba't din ngayon yung inyo? April 1, April Fool's Day. Alam niyo ba yun? Sineselebrate siya sa Amerika. Ngayon ay April Fool's Day. Full. Araw ng mga hangal. Fool's Day. Ba't ba tayo napunta doon? Because only in the church, we care for one another, we care for the soul of one another, we pray for one another. Pinagpapray niyo ba yung mga kapatid niyo? Amen. May nag-prayer request, nabagok ulo ng anak ko. Eh ako nga, nabagok din ulo ng anak ko eh. Di ba pray mo pa rin yung anak niya, di ba? Ano pa? Desire you to be a better person only in the church. That the people around you will desire you to be a better person. Bakit nga ba ganun, ano? Pag nakita natin yung isang taong lumiligaw ng landas at gumagawa ng kung anong sari-sari kapapahamak niya, nagagalit tayo. Tapos naman yung tao na yun, nagagalit din. Ano ba, pakialam niyo? Diba? Pero ang totoo lang, ano ba kung ba't kami nagagalit? Eh, ayaw namin mapahamak kayo eh. Amen? Sabi mo sa kapatid mo, ayaw namin mapahamak ka. Kaya huwag kang pasaway. Ang gusto lang natin ay maging better person ka. Amen po ba? Nagagalit pag itinutuwid. Nagagalit pag tinuturuan. Pati pera ko, pinakakialam. Eh gusto ba namin mabagong ka sa utang at mahirapan ka? Kami rin naman ang namang problema kung saan kami kukunin mabagutang pera. Di ba? So, yun naman ang gusto ng church eh. Amen po ba? We must realize that pag tayo nagagalit, pagka pinakikialaman love life natin, pinakikialaman ng pera natin, pinakikialaman ng pagka-holiday natin, o nasan ka ng linggo? Ay, yan na naman. Tawagan na naman tawagan. Iwan po nga itong telepono ko. We just want you to be a better person. And we want you to succeed in your life. Yun na din man ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Yun ang purpose ng church, kung bakit merong church. Kung sinasabi ang church ay hospital for sinners, then, di ba, pinapagaling natin lahat ng mga, hindi tayo napapagaling si Lord. Pero ang church ang ginagamit niya para lahat ng mga sakit natin mapagaling, lahat ng mga ka-abnormal na natin maitama, lahat ng mga tama natin, di ba? Maituwid. And only in the church will encourage you when you are down. Kapag natadown ka, alam mo yan, life happens. Niloko ka ng asawa mo, nabalitaan mo na lang, may anak sa labas. Ang ipapayo ng mga tao sa labas, hello, you're pretty, it's not the end of the world. Manap ka rin ng iba. Girl! Ano yung sasabihin sa'yo? Ano ka ba, girl? Cheer up! Pero anong sasabihin ng isang nasa church? It will encourage you na kahit ganyan siya, magpapatuloy ka pa rin at mananalangin, aasang iaayos ni Lord ang lahat sa inyo. Di ba? Amen. At ano pa? The church will love you unconditionally and will forgive you even when you messed up. Maraming taong kaibigan ka lang kapag okay ka. Pag marami kang pera, pag okay na nangyayari sa buhay mo. Eh ang church. Ito minsan mahirap sa tao, pag okay na nakakalimutan ng church. Pag sugat-sugatan na, Girl, balik ka na sa wala nang mapuntahan, babalik sa church. Okay lang yon. The church is always open wide for you. Hindi natin sinasabi, yun ang nga sinasabi ko sa iyo. Nung okay ka, pumunta sa church. Pero walang ganun sa life. Hello? Huwag tayong ganun.
Di ba? Walang sisihan. Walang bati ka ng mga ganon. Iniisip ko, napakaganda ng magiging daloy ng relationship ng bawat isa. At tiyak, our Father in Heaven, matutuwa pag nakita niya ang lahat ng tao, lahat ng mga anak niya, di ba? Sa kanyang pamilya ay nagmamahalan ng totoo. Amen po ba? Kung kayo mga magulang, nakikita nyo naglalaro yung mga anak at nagkakaisa, hindi nag-aaway-aaway, ano feeling nyo? Masaya. Alam mo yun, di ba? Masaya-saya? At di lalo na si Lord, pag nakita niya tayong nagkakaisa, di ba? Sama-sama. Sa hirap at ginhawa. So, even if we messed up, huwag natin isipin na ayoko na bumalik sa God sa life, nagkamali na ako, nahihiya na ako. Huwag mong isipin yun. Laging bukas ang aming mga basic, di ba? The story of the prodigal son, ano nangyari doon? Yung anak nagkamali, nilustay lahat ng pera niya sa kung saan-saan, pero ano nangyari? Yung ama niya lagi nag-aabang. At malayo pa siya, di ba? Matulong sinabi. Di ba? Para ano, yakapin siya. Ano sabi niya, Ama, umuwi yung apel, may baboy ako. Hindi, di ba sabi niya, hindi niya ako marapat dapat na ituring mong anak. Pero ano ginawa ng ama? Niya po sa kanila. Pinakita yun sa atin para maging example natin. Kahit gano'ng kabaho yung katabi mo, ano nangyari sa buhay niya, we must love them unconditionally. Amen? Yung dapat na maging pag-ibig natin. Palakpakan natin ang Panginoon. He first loved us. He loves us unconditionally. So dapat yung dinibigay natin. The church has compassion to the unlovable. So ano mahalaga? Love and acceptance. Sabihin niya natin, love and acceptance. Love and acceptance. So mga kapatid ko, we must be rooted together in Christ para magawa natin to. Ano yung sabihin ng rooted? Nagugugat tayo. Saan? Sa pag-ibig ng Panginoon para magawa natin to. We are able to withstand a lot of difficulties. Marami tayong pinagdadaanan ng mga problema, pero kaya natin to. We must be rooted in the love of God. Love and acceptance. Hindi yung acceptance na okay lang gumagawa ng masama. It's not the point. Kundi acceptance na kahit ano pa ang nangyari sa buhay natin, tinatanggap natin. Na kapatid. Number 4. We must love the church because nung napasok tayo sa church, ito yung nagbigay ng napakalaking influence sa atin para mabago ating buhay. Nabago ba buhay mo nung pumasok ka sa Rotary Club? Amen. Anong mga clubs ang sinalihan nyo nung wala pa kayo sa church? Diba? Club ng mga Ilongga, club ng mga Bisaya, club ng mga nurses. Nasaan yung nurse natin dito? Yung long hair. Hindi ko makita, ayaw. Diba? Diba? Ano mga club ang sinalihan natin? Nung pag sumali tayo sa mga club na yan or organization na yan, did they change our lives? Diba babuhay natin doon? Pero nung pumasok tayo sa church o naging bahagi tayo ng church, doon tayo nagbago. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, di ba? If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, everything have become new. So nung tayo ay napunta sa church, kaya tayo nabago, hindi lang dahil pumasok tayo sa church. Kaya nababago buhay ng tao dahil nakakarinig siya ng salita ng Diyos. Di ba? Faith comes by hearing and hearing and hearing the Word of God. Narinig natin ang Word of God. Doon nagsimula mabago buhay natin. Kaya tayo nagpatuloy sa church. Magpatuloy lang tayo. Sabi mo sa kapatid mo, magpatuloy lang tayo. Patuloy lang tayo. Kahit may difficulties, mga kapatid ko, paalala to, lagi talaga may darating na problema at ang diablo sumasalingit in relationships. Anong ginagawa niya? Sinisira niya ang relasyon. Yun ang gusto niyang ginagawa. Pag sira ang relasyon, ano nangyayari? Nagkakagulo-gulo. Hindi ba? So, ano gagawin natin? Maaga pa lang. Ano ginagawa nung nag-people power? Kapit busy. Hindi ba kapit busy? Bakit? Para hindi mabuhay. Ganun ang gagawin natin spiritually. Para kapag ka merong, di ba, sasalingit na malakas na pwersa. Amen?
Dikit-dikit pa kayo? Sige nga, ganyan naman sa mga katabi nyo. Kahit pa sa kilikili niya, hayaan mo lang. Amen? So yun ang dapat natin gawin mga kapatid ko. Alam nyo ba, meron isang puno na tinatawag na giant redwood trees? Giant redwood trees. Sila daw ay shallow lang ang kanilang ugat. Pero bakit sila hindi nabubuhay o nabubuwag, hindi sila natutumba? Alam niyo kung bakit? Because their roots are connected together. Ang magkakakonect pala sa kanila ay ugat. Kaya hindi sila nabubuwal, kaya matatag sila kahit shallow lang ang kanilang ugat. So ganoon tayo dapat. Interconnected. Di ba? Always connected. Kapag hindi na nagkakausap-usap sa mag-asawa ng lalamig, ganun din sa magkakapatid. So we must make a commitment. Mga kapatid ko, yung conviction at saka commitment natin na magpapatuloy tayo kahit mayroong mga imperfections. Kahit may mga bagay na hindi natin gusto mga nagiging desisyon. Eh bakit yung desisyon ni Pastora, pula at saka puti, ang baduy? Ay hindi po ako nag-decide niyan, pinagbotohan niyan. Ano yan? Kahit may mga decisions hindi natin gusto, we must learn submission. Pero in terms of, di ba, magrespetuhan na lang tayo. Alam mo, darating din yung paborito mong kulay. Brown. Sa mga susunod na taon, dahil hindi naman magpo-foreclose ang church. Amen po ba? Ito isang mahalagang dapat natin tandaan. Every time na meron tayong pinakaharap na kahirapan, ito gagawin natin. Ang sasabihin natin sa kapatid, push! Sabihin nga natin, push! Tayo lahat, sige, senyas yung mga kamay nyo. Push! Every time na mga kapatid na, alam mo yun, hindi na makalakad. Hindi ba? Nung kami ay nagkaroon ng youth seminar sa Baguio, sa, ano pangalan ng mga nag-PPC? Ano yun? PMA? Ano yung pangalan ng kanilang lugar doon? Yun nga, PMA, ano? Gabi, narinig namin, meron silang parang test. Oo, drill ba tawag doon? Grupo-grupo sila. At meron pala silang oras na dapat na ma-reach, na dapat makarating sila doon sa starting point. May ikutin sila. Alam na sa Baguio, di ba, pag gano'n ang daan? So, ang laki ng PMA, meron silang iikutin. At kailangan makarating sila ng buo. Hindi mahalaga na yung head ay nandun o yung assistant niya nandun na iwan lahat ng mga membro niya. Alam mo kung ano nakita namin? Ito pinakamagandang nakita ko. At di pagod na. Umihilahod na yung iba. Alam mo, nakita ko, pasan-pasan niya yung isa. Malakas siya. Alam mo ba nila, para makarating sila lahat sa finish line. Pinasan niya yung mahina. Hindi ba dyan naman napaalala sa atin ni Pablo? Bear one another's burden. Kung may nakikita ka dyang mahina, at alam mo mahina siya, pasanin mo. Amen? Ganun talaga. You have a stronger back, pasanin mo yung mga nirarayo mo dyan spiritually. Yung mga anemic spiritually. Di ba yung mga anemic? Ano ang problema ng mga anemic? May matuto tayong mabasahan. Amen? It doesn't matter, ikaw nasa taas. Alam mo mga kapatid ko, hindi ito pataasan. Eh ako nakarating na sa tuktok. Wala nga na ganyan. Kung nasa tuktok ka, yung mga kagrupo mo, oh. Nandun, oh. Sa paanan. So, ano sasabihin natin? Push! Sabihin nga tayo? Push! So, pag may nakikita ka ng hina, ano may gawin mo? Push! Hindi na makalakad, ano gawin mo? Push! Di ba? Ayaw na magpatuloy na sa market, oh. Nakatambay na, ano gagawin mo? Push! Push! Baka samahan mo lang baka, ano? Huwag naman, mamumudgon. Sabi ni Pastora, push! Push lang po. Amen? Nakita ko to kay John Maxwell, sabi niya, push, pray until something happens. Pero anyway, push, tulong lang natin papataas. Amen? Tulungan natin makabangon. So yun ang church. We must make a commitment. Iba ang commitment sa decision. Marami naghihiwalay na mag-asawa. Kasi, ang mga nagsipagpakasal, ito na wakas natin. Sino mga kasal sa totoong kasal? Totoong kinasal. Ang bawat taong
nagpakasal, they have made a decision to be married. Maraming tao naghihiwalay kasi they just made a decision, but not the commitment. Iba yung decision sa commitment. Ang isang tao nasa church, kung nag-decide ka lang na, mag-church ako. Mag-church lang ako. If it's just only a decision, darating ang panahon baka mawala ka kasi decision lang. But if two people who are married decide and commit themselves to one another that they will live happily ever after, kahit ano pang pagdaanan niya, di ba? Nagpapatuloy. Yung iba nagpapatuloy dahil lang sa mga anak. Pero ano ba kung may commitment? Commitment. Kahit hindi convenient, kahit hindi sa panahon ng kasaganaan, di ba? Ano nangyari? Nagpapatuloy pa rin. So, napakahalaga ng commitment. Some made a decision but did not truly commit their lives. So, kasama sa pag-ibig natin sa church, we must commit ourselves. Na ano? Kahit anong mangyari, magpapatuloy ka. Amen? Amen. Nagawa mo na ba yung commitment na yan? Amen. Nagawa mo na ba yung commitment na yan? Amen. We must make a commitment. Na kahit anong mangyari, dito ako sa church ko to, pamilya ko to. Sabihin niya natin, ito ang pamilya ko. Spiritual family pinag-uusapan. Hanggang sa langit, magkakasama tayo. Kaya tanggapin na natin ang kahinaan ng bawat isa. Tanggapin na natin at mahalin ang bawat isa. We must not just be involved. We must be committed. Iba ang